ebidensya, resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon. Isang lolo sa Santa Maria, Bulacan, 4 na araw nang nawawala. Non-stop ang paghahanap ng kanyang mga kaanak. Ano po pangalan niyo, Tay? Hanggang sa makatanggap sila ng isang impormasyon sa social media na may nakitang matanda na papuntang Metro Manila na halos 30 kilometro mula sa Santa Maria. Siya na kaya ang nawawalang si Lolo Eduardo. Paano naman siya napadpad sa Maynila? Ang paghahanap sa nawawalang matanda, tinutukan ng resibo. Sa Bulacan, isang mag-asawang tandem di umano sa pagbebenta ng mga aso para karnigin ang minanmanan ng mga otoridad at ng isang non-government organization o NGO. Si Bantay, ginagawa raw na ulam at pulutan. Ang mga aso, isinasako at idinideliver daw sa ilang kainan sa Luzon. Pero kakagat kaya sila sa patibong ng mga pulis? Ang maaksyong pagsagip sa mga kawawang aso. Abangan! Anumang reklamo bibigyan tugon, bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ng resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Tumulog sa resibo ang mga anak ni Lolo Eduardo ng Santa Maria, Bulacan. Ang 71 anyos nilang ama, 4 na araw nang nawawala. Hanap dito, hanap doon. Makita pa kaya siya? Kuha ang mga larawang ito isang linggo bago na walang parambula ang 71 years old na si Lolo Eduardo Gementera. Hindi na po kami nakakakain din nun eh. Hindi na rin kami nakakatulog eh. Dahil gusto-gusto na nga namin maghanap. Kahit na hanggang alauna ng gabi po, alas 2, umikot kami ng umikot. Kakarating kami sa mga barabarangay. Talagang hindi po namin nakikita. Araw-araw nakasanayan na raw ni Lolo Eduardo ang pagpunta sa palengke ng Santa Maria para bumili ng pagkain. Pero noong May 20, laking pagtataka ng kanyang pamilya dahil ilang oras na ang lumipas hindi pa rin umuwi ang matanda. Nung that time na hintay po namin siya na makabalik, inabot na ng gabi, hindi pa po siya makabalik. So doon na po kami nag-alala na maaaring nawala or naligaw po siya. Ang bunsong anak ni Lolo Eduardo na si Jordan, wala nang inaksayang panahon. Sinimulan agad ang paghahanap sa matanda. Ang OOTD raw ni Lolo nang mawala, puting t-shirt at green na shorts. Jordan, ano yung mga unang hakbang ng pamilya nyo para hanapin si Tatay Eduardo? Pinagtanong po muna namin sa mga kamag-anak namin, sa mga kapitbahay namin kung napansin po si Papa na naglalakad or kung saan po papunta. So, nag-report din po kami sa barangay po namin para po ma-assist po kami. Kinalugad din na Jordan ng iba't ibang barangay at bayan sa Bulacan pero no sign pa rin ng matanda. Ang paghahanap nila nakarating na rin sa social media. Umabot pa nga ito sa libu-libong shares at comments. Pero lumipas ang ilang araw, walang lead na nakuha sina Jordan. Talagang nahirapan kami kasi clueless po kami. Hindi po namin alam kung saan po kami magsisimula hanapin dahil wala po kaming ibang detalye. Dahil po doon, hindi po talaga kami makakain at makatulog ng maayos kasi iniisip po namin. Kami po kumakain po kami ng maayos. Si Papa po hindi po namin alam kung ano po yung kalagayan niya. Ayon sa kanyang pamilya, may ilang pagkakataon na raw na nagiging makakalimutin na si Lolo Eduardo dahil sa katandaan. Natatandaan ko po, siguro may mga 2 taon na po mula noon hanggang ngayon po. Yung pong ano niya, pagkain, hindi niya po kinakain. Pag binalikan ko ulit siya sa bahay, nandun nakatambak po yung pagkain niya. Medyo lumalala na siya. Kaya ganoon na lang ang pag-aalala ni na Jordan sa kanyang pagkawala. Sinilip na rin ni na Jordan ang mga kuha ng CCTV sa barangay. Doon po sa CCTV po sa barangay namin, hindi rin po siya kasing napansin doon, hindi po nahagip. Kaya wala rin po kaming clue. Pero po yung kapitbahay po namin na nagsabi ay naka-white po siya. Naka-white na t-shirt. White t-shirt, naka-short po, tapos naka-sombrero po. Kaya ang panawagan ng pamilya, Kung sakali po napansin niyo po yung papa ko, siguro po kontakin po nila kami. Kung nakita niyo po siya, pakainin niyo po or kung mapapalitan niyo po ng damit kasi medyo matanda na po si Papa. sa ika-4 na araw ng search for Lolo Eduardo, isang impormasyon ang natanggap ni na Jordan mula sa social media. Isang matandang kaparehas ng description ng kanilang tatay ang natagpo ang pag-alagala sa Marilao, Bulacan. Masarap maging kaibigan pero ang ilan, balak silang gawing ulam?
Badyan, inireklamo sa resibo ang mag-asawang tandem daw sa pagbebenta ng mga aso para karnihin at gawing pulutan. Naku, bantay, left the room. Nitong nakaraang buwan, nakaamoy ng isang tip mula sa isang concerned citizen ng Animal Kingdom Foundation o AKF. Ang sumbong, may lalaking nangangalakal daw ng mga aso sa San Ildefonso, Bulacan para ibenta, karnihin at gawing ulam. Attorney, yung bentahan po ng mga aso dito sa San Ildefonso, Bulacan, paano ho nakarating sa Animal Kingdom Foundation ang impormasyon? Way back 2021, may nagre-report na niyan sa amin na may bentahan dyan. At umulit ngayon ulit nitong 2023. Attorney, sa pagkakaalam ko, meron ka mga dalang resibo. Pagpapatunay kung ano ba ang itsura, ang kalagayan ng mga aso. Naku, Emil, na medyo kalunos-lunos ang kanilang mga itsura, Ayan, mga aso na nakasilid sa loob ng mga sakong ito. So, aso ho, nasa loob yan? Aso yan. Akala ko, nasa graba, loob. bato, hindi yun. Yun na nga eh. Alam mo yun, so imaginein mo yung sarili mo na ilalagay sa sako. So ganyan ang itsura nila. Hindi makahinga yan, nakatali ang mga yan. Ang modus kapag may umorder, nanghuhuli raw ang suspect ng mga asong pag-aalagala o di kaya'y bumibili sa ilang residente. Ibinebenta niya ito sa mga kainan sa halagang 200 to 300 pesos. Ang modus lamang nito napakadali. So yung mga naghahanap o yung mga tao lang, bystanders or kung sino man dyan sa tabi-tabi na alam yung kalakaran, mangunguha lamang yan ng mga aso sa tabi-tabi or naghahanap yan bara-barangay sa mga bahay-bahay. Dog napping ang tinatawag natin dyan or binibili nila yan doon sa mga may-ari na ayaw na nila ng mga aso nila. So, nabibili nila yan sa murang halaga. Agad na nakipag-ugnayan ng AKF sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Regional Field Unit 3 ng Bulacan. In-evaluate muna namin yung mga information at nag-conduct tayo ng briefing. After that po, nag-designate na po tayo kung sino-sino yung mga magiging parte ng nasabing operation. Una munang nagsagawa ng surveillance sa barangay Pinaod, San Ildefonso, Bulacan kung saan daw nakatira ang suspect. Tapos ay pinlano ang gagawing entrapment operation. Nagpanggap na bibili ng aso ang asset ng CIDG at nakatransaksyon niya ang asawa ng target. Ang presyo ng 4 na aso, 1,000 pesos. At nang dumating ang araw ng bentakan, June 5, positibong may dalang mga sako ang suspect. Balikan natin ang kwento ng mga asong ibinebenta para karnihin. Maasagip kaya ang mga itinuturing na man's best friend? Agad ikinasa ng PNP CIDG at ng NGO na AKF ang isang entrapment operation at binantayan ng suspect. Bali, nakipag-usap po muna yung confidential informant natin through text na sinabi natin na bibili ng 4 na pirasong aso sa halagang 1,000. Positibo namang kumagat ang suspect at pagdating sa lugar, Inihanda na po namin yung dusted money namin na halagang 1,000. At sa tulong ng confidential informant at isa naming kasamahan, inabot na nila yung halagang 1,000 kapalit ng 4 na aso. Ikaw ay may karapatang manahimik. Ano man ang sabihin mo, gawin mo ay pwedeng gawing pabor o laban sa iyo sa loob ng korte. Ikaw ay may karapatang kumuha ng abogado. Kung wala kang kakayahang makakuha ng abogado, ang gobyerno ay magbibigay sa'yo ng isa. tila bahag ang buntot at hindi na nakapalag ang suspect ng pusasan siya ng mga pulis. Kinilala siyang si Joselito Legaspi, 40 years old. Nung nagpakilala na po kaming mga alagad kami ng batas, hindi na po siya nagpumiglas pa. Sumama na po siya sa amin. Ilang metro lang ang layo sa kanya. Natagpuan ang kalunos-lunos na kalagayan ng hindi lang 4, kundi 5 aso. Kung binigay na po sa atin yung mga aso, nasa loob po ito ng sako na halos hindi po sila makahinga. At makikita mo po yung stress na nararamdaman ng mga aso. Nakasako, nakatali ang bibig at hirap na sa paghinga. At 2 sa kanila, hinang-hina na. Sa kasamaang palad, isang aso ang bumigay na. Nakita na lang po namin dun sa area na patay na po yung isang aso. So 5 po ang aso ang ating ang tumambad sa atin doon, ano? Unfortunately, on site, may isa ng patay. Dahil siyempre, sabi nga natin, nakasilid sila sa aso, mainit po ang panahon. So suffocated po talaga sila dyan.
along the way po, nung ating chine-check yung mga aso, namatay na rin po yung dalawa. Yung itsura ng mga aso na ito, ano to, Tony? Sugat, ano ho ba? On-site, makikita mo, naghahabol hininga. Dahil hindi sila makahinga. Nakapanayam ng resibo ang suspect at ito raw ang unang beses na ginawa niya ito. Inaan ko naman po na gano'n ang bawal magbenta ng aso. Kaya lang po ako napilitan may tumawag po sa akin. Pati yung asawa ko, tinawagan ako. Kaya gano'n po nangyari. Nagpatulong sa amin muli ng aso, ayun na, tumulong na ako. Sir, gaano katagal niyo na po ginagawa yung pagbibenta? Hindi, ngayon lang po ako, bago lang po yung sa akin eh. Talaga trabaho po ma'am, parang hindi sa gulay. Alam niyo po illegal yung ginagawa niyo? Alam ko nga po, sinabi ko sa asawa ko, masama ka ako yan. Inuhuli ka ako yung mahuli. Kinumpirma niyang ang asawa niya ang siyang nakikipagtransaksyon sa mga buyer. Kaya lang lagi kumukontak dun sa, kumukuha. Kaya lang permission tawag. Ako hindi naman ako nakakapag-usap eh. At busy nga lagi ako sa trabaho. Pero ayon sa mga otoridad, hindi ito ang unang beses na nagbenta siya ng aso para karnihin. Ito ay matagal na po nilang ginagawa ito. Maraming beses na rin po nilang ginagawa. Kaya sanay na po sila rito. Nakakulong ngayon ang suspect sa PNP CIDG Bulacan at nakaharap sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Depende po sa dami ng aso per head po kasi pwedeng 2 taon o 1 kalahating taon. Ayon sa isang veterinarian, delikado ang pagkain ng karne ng aso. Kung sakaling may rabies ito, hindi raw ito nawawala kahit lutuin ito. Kasi ang tendency po nun, tayo din ang maapektuhan eventually and magkaka-problem or mahahawa ng rabies. And dun sa mga nagde-dog meat trade, iwasan na sana nating magkatay ng aso. Kasi para din kasi maiwasan natin na makakain tayo ng mga meat na positive for rabies. Dinala ang mga sinagip na aso sa isang rescue center sa Capas, Tarlac. At agad na ginamot ang mga sugatan at may karamdaman. Ito po yung isa sa mga rescue natin last Monday. He is Ramu. Siya po yung may pinaka-severe condition nung dumating. And based sa history po, siya yung pinalo sa ulo. Then natamaan po yung eye niya. Na-damage yung dito sa middle canthus nung ano. So parang pa-pop up na yung eyeball niya. Then nung upon checking po nung mismong eyeball, meron na rin po damage yung lens. So eto, nag-conduct po tayo ng eye inoculation then permanent tarso wrap. Siya po ay si Ram. Few days ago po, nag-positive siya sa test kit ng parvoviral infection. Nasa under medication na po siya. Supportive treatment lang ang ginagawa natin. Then, early today po, kumain na siya, which is a good sign po. Nag-start na yung recovery niya. Kapag tuluyang gumaling, pwede nang ampunin ng mga aso para magkaroon na sila ng bagong tahanan. Dito naman po sa Kennel 13 namin, dito nyo po mahanap yung mga up for adoptions namin, ready for rehome. So sila na po yung mga treated na and well-behaved na po sa mga temperament nila. And up for adoption po sila. Si Mami Dog ni Ram, yung puppy na black, siya po yung upon arrival, siya po yung nag-expired. And yung isa naman po na nasa sako na kawawa, yung itsura niya, kasama po niya dito po na living din. Kahit mga hayop, may karapatang mabuhay ng ligtas sa anumang uri ng karahasan at pang-aabuso. At dahil walang kalaban-laban sina bantay, responsibilidad natin silang alagaan at bantayan. 4 na araw nang pinaghahanap ang 71 years old na si Lolo Eduardo mula sa Santa Maria, Bulacan. Hinalugog na raw ng kanyang mga kaanak ang mga lugar na malapit sa kanila. Pero no sign pa rin si Lolo. Nang umabot na ang search nila sa social media, wala pa rin silang lead na nakuha. Kung sakali po napansin niyo po yung papa ko, siguro po kontakin po nila kami. Kung nakita niyo po siya, pakainin niyo po or kung magpapalitan niyo po ng damit kasi medyo matanda na po si papa. Pero matapos mag-viral ng kanilang post sa social media, isang impormasyon ang nakarating sa kanila nitong May 24. Isang matandang lalaki raw na pareho ang description kay Lolo Eduardo ang namataan sa Marilao, Bulacan. Ano po pangalan niyo, Tay? Nakita ko siya, nakaupo doon sa may gutter. Maayos naman kausap. Sa Blooming Tree po kayo?
Ipapatid na lang po namin kayo sa barangay. Hindi na lang po tayo ng tulong sa kanila. Tinanong ko kung taga saan siya. Ang sabi niya, taga Blumentritt. Kaya sinakay ko sa tricycle ko. Dinala ko sa sakayan ng jeep. Agad na nagtungo doon si Jordan. Pero pagdating nila sa lugar, wala na raw si Lolo. Sa letratong ito, makikitang isinakay ng jeep ang matanda. Ito po yun, bali dito po. Yung biyahe po noon ay pamonumento po kasi ang sinasabi ni Papa, pa-Blumentritt daw po siya. Eh wala naman po kasing diretsong jeep papuntang Blumentritt. Back to square one ulit, sina Jordan sa paghahanap. Nagdesisyon sila na pumunta sa Blumentritt, Maynila, kung saan pumunta raw ang matanda. At habang nakamotorsiklo, isang pamilyar na mukha ang nakita ni Jordan. Kaya tumigil sila sa tabing kalsada. At kumpirmado, siya na nga ang kanilang missing Tatay Eduardo. Madungis at tila tuliro si Lolo nang makita ng anak. Ano punta? Agad kinuna ni Jordan ng larawan ng ama para maipadala sa kanyang pamilya. Sa tulong ng resibo, nahihatid ang mag-ama pauwi sa Santa Maria, Bulacan. Saan bahay mo, Tay? Ito? Harap po. Pagdating sa bahay, naghihintay na ang welcome party ni Lolo. Ang asawang si Aling Mercelita at isa pang anak. Siyempre po, masayang-masaya kami kasi nga nakita na namin siya. Tsaka yung lahat ng hirap na naranasan namin noon, lahat yon napawi, naalis ka agad. At tong araw na yun talagang pinagluto namin siya ng masarap na pagkain eh. Pinaliguan namin siya, medyo maaligam-gam na tubig para kasi matagal na hindi naligo. Tsaka siyempre nung araw na yon, magkakatabi kami, magkakasama kami kumain. Makalipas ang 4 na araw, natapos din ang pangungulila nila sa kanilang ama. Nangako naman po kami na, yun nga po, aalagaan na namin siyang mabuti. Kaya nga po, kailangan na lagi pong nasa tabi namin. Pati paalala po ng anak ko na huwag namin siya pababayan, palalabasin sa bahay para hindi na po siya makaalis. Nitong Miyerkules, dinala ng resibo si Lolo Eduardo sa isang espesyalista para malaman ang kanyang kondisyon. Based on our initial neurologic exam, and physical exam, the findings strongly suggest that he has profound cognitive disability as well as memory loss. Dahil walang lunas at habang buhay na ang sakit na ito, kailangan na lang daw bantayang mabuti ang matanda para masigurong hindi na ulit siya mawawala. Right now, the best way to support Daddy is to have someone to be with him 24/7 to closely monitor para hindi maulit yung pagkawala. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan ko. Kahit hindi ko naging kaibigan, lahat po sila na nag-share at nag-message sa amin. At sa lahat ng mga kumupkup din po sa asawa ko nung nasa malayong lugar siya. Nagbigay po ng kahit konting pagkain sa kanya, ng maiinom. At saka lalong-lalo na po yung nagpalit sa kanya ng damit. Maraming salamat po sa tumutulong sa amin, lalong-lalo ngayon po sa JMA. Ano punta? Higit sa lahat po sa Panginoong Diyos. Kasi hindi kami masyadong pinahirapan. Nakita po agad namin yung asawa ko at nasa mabuti na po siyang kalagayan ngayon. Abot langit man ang naging pag-aalala ni Jordan sa pagkawala ng kanilang padre de pamilya. Abot tenga naman ang kanilang mga ngiti nang siya'y nahanap na. Ano punta? Pangako ni Jordan, mas aalagaan na raw nila mula ngayon si Lolo Eduardo. Resibo, walang lusot ang may retraso. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot
itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso dahil ang lahat hahanapan natin ng resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil.